Sa likod ng gandang taglay ng Pilipinas ay ang mukha ng kahirapan na patuloy na nilalabanan ng ating bayan. At sa pagtugon sa kahirapan at sa iba't ibang hamon ng buhay, ay hindi kayo nag-iisa dahil may kasama kayo sa pagharap sa malalaking alon ng buhay. Pilipinas at buong mundo tutok na sa panibagong kakampi ng masa. Ako po si Tony Chavez. At ako naman si Diane Querer para sa Serbisyo Muna sa PTV. Milyong-milyong may hirap na Pilipino ang target tugunan ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Ano nga ba ang kanilang mga mandato at takbang para alalayan ang kasalukuyang administrasyon sa pagtuldok sa kahirapan? Alamin natin. Magandang araw po, Commissioner. Hello. Thank you po for your time. So magandang araw po, Commissioner Attorney Tayag, ang Commissioner for Luzon ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming pong panayam ngayong araw. Attorney Andre Tayag, bilang panimula po, ipaliwanag niyo po sa amin ang mandato ng PCUP at ang mga tungkulin pong ginagampanan ng inyong komisyon. So, una sa lahat, magandang araw din po sa inyo. Ano? Ang Presidential Commission for the Urban Poor ay ang direct link ng urban poor sa national government. So, basically, kami ay isang coordinating agency na nag-uugnay ng ating mga maralitang kababayan sa lahat ng programang may kinalaman para sa kanila. Ano pong kaibahan po ninyo sa NAPSI or National Anti-Poverty Commission? Ang National Anti-Poverty Commission is a policy-making body, no? At ang PCUP ay umuupo rin bilang membro ng National Anti-Poverty Commission government sector. So, sa madaling salita, ang PCUP rin po ay membro at kasama rin po ng National Anti-Poverty Commission. May datos po ba tayo sa kasalukuyang bilang ng mga mahihirap sa bansa? At ano po ba ang batayan para makonsider ang isang Pilipino na siya talaga ay mahirap? Sa ngayon po, ang pagbabasehan nating data, yung mga bilang po ng aming na-accredit na urban poor organization. Yung na-accredit lang? Yes po. Meron din po tayong unahin ko lang po yung na-accredit kasi napakahalaga po kasi usapin ng accreditation nang sa gayon magkaroon tayo ng maayos na database para sa mabilis na daloy at koordinasyon para sa mga basic social services. So sa ngayon po, nasa mga 1,224,000 po ang ating na-accredit na population ng urban poor. Pero ngayon, ang aming data po sa pangkalahatan sa mga hindi accredited ay pumapalo na po tayo sa 7 million as of now. Ngayon po, dumadami na siya. Kasi lalo po kasi nakikita nila na ang PCUP ay pursigido talaga na mailapit ang aming mga accredited urban poor organizations. Kaya po kami ay nagkakaroon kami ng mga memorandum of agreement sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama na rin po ang local government unit. Marami-rami rin po ang inyo pong tinutugunan dito po sa PCUP. Pero ano po yung nagkakategorize sa kanila na sila po ay kabilang doon sa tinatawag nating urban poor, sir? So sinusunod pa rin po natin yung threshold na itinakda ng National Economic Development Authority, no, or NEDA, yung tinatawag nating poverty line threshold. So ito po ay kung ano yung amount ng kinikita ng isang pamilya. So lumalabas po nasa mga 13,440 pesos po ito monthly sa pinagsama-samang income ng per household or per family bago ka maisama sa category ng isang poor. Alright, Commissioner, tulad po ng pagkain, importante rin po sa isang pamilyang Pilipino yung kanilang tirahan. Pero meron pa rin po tayong mga kababayan dyan, mga informal settlers. Ano po ang ginagawang hakbang po ng PCUP para po sa kanila? Nagpapasalamat ako at nabanggit niyo po ang tungkol sa mga informal settlers. Ang pangunahing mandato ng Presidential Commission for the Urban Poor ay hindi lang maging tagapag-ugnay ng maralita sa national government, ay bigyan din sila ng programa. Isa na rin dito yung usapin ng pabahay at seguridad sa paninirahan. So bilang tugon doon, ang PCUP po ay nagkaroon ng mandatong ipatupad ang isang makatao at makatarungang demolition at eviction. Doon po napag-uusapan yung relocation and financial assistance para sa mga kababayan nating informal settlers. Ano po ba ang ibang mga programa ng komisyon na tumutugon sa kahirapan at alin pong mga ahensya ng gobyerno ang inyong katuwang sa mga programang ito? Unang-una na po dito ang Department of Social Welfare and Development. Bilang kami po ay supervised agency ng DSWD, katuwang po rin namin sila sa pagbibigay ng mga trainings, so capability building trainings, capacity building trainings, para po matulungan silang magkaroon ng mga livelihood,
pati na rin po sa usapin ng kalusugan at lahat po ng pangangailangan ng maralitan nating kababayan. Ano-anong klaseng livelihood programs po itong handog niyo po sa Ito kanila? po ay depende po sa request o pangangailangan ng isang community. For example po, sa mga fisher folks community, tinutulungan natin sila ng mga about sa sa fish industry, fish preservation industry, soap making, nagtuturo din po tayo. Lahat po depende po sa request ng mga community. Mapala din tayo dahil nakapanayam natin mismo ang chairperson ng PCUP na si Honorable Elpidio Jordan Jr. Kaniyang idinitalye ang ilan sa mga programa ng komisyon para sa ating mga kababayang maralita. So we're just linking. We just facilitate. Halimbawa, may gustong magpatulong sa amin sa hospital, we just write the DSWD, family, the PCSO. Sometimes, they honor us na walang babayaran. And we are also helping the mayors now. Merong mga companies na pumupunta sa amin na kung sino yung mga LGU na gusto magpalagay ng kidney dialysis center o machines. Sabi ko sa kanila, kung gusto nyo mayor, di papuntahin namin sa inyo. Bahala na kayo mag-usap. Under the law, kami naman lang is just to facilitate. This year, yung mga plano namin noong last year na maraming tumutulong sa amin, kaya lang, under naman mandate sa amin, bawal kaming mag-accept. Mag-receive. Oh, anything. Cash, lote o ano. In So, we go directly to the LGU concern kung saan nila gusto. Kaya kahapon, doon kami kay Mayor Inares kasi ang sabi sa amin is more or less 50,000, no? 50,000 informal families ang nandun sa kanila ngayon. Tama rin yung suggestion ni Mayor sa amin na why wait doon sa mga ginawang bahay programa ng INITSAVE na yung binigyan, wala na at nagpaparenta. Oo. Yung nagre-renta ngayon, bakit hindi natin sila bigyan? Kasi sila na nagre-renta. And nakita nila, mas mataas pa yung binabayad ng nagre-renta doon sa amortizations niya monthly. Yes. So, marami daw magagawa. Sana po, alam po namin, nakatuwang namin kayo. Opo. Okay. Kung may nanonood po sa atin ngayon na mahirap po nating kababayan, paano po ang kanyang gagawing hakbang para mapasama siya dito sa accredited organization at masiguro na mabibigyan siya ng mga programa ng gobyerno? Bukas po ang aming opisina, no? Basta pumunta lang sila sa government hours, no? At meron po kaming ipa-flash siguro na aming contact details, no? Na tumawag lang po at or tumungo sa aming opisina para kunin yung requirements para sa aming accreditation process. Sa ganun, makita nila na marami palang programa para sa maralitang kababayan na tinutulize ng PCUP para sa kanila. Commissioner Attorney Andre Tayag, maraming salamat po muli ang Commissioner for Luzon ng PCUP. Maraming salamat po. Mga kasama, huwag po muna kayong aalis dahil magbabalik ang bagong kakampi ng masa. Ito ang Serbisyo Muna sa PTV. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ngayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV.
Ako si Fifi de los Santos mula sa Caloocan City. I started here sa PTV way back 2016. I think February yon bilang isang intern. After graduating, Bachelor of Arts in Broadcast Communication. At habang nagtatrabaho bilang isang call center agent sa isang kumpanya sa Quezon City, ay nagsimula na ako bilang isang production assistant. Sabi ko parang, okay, it's something na parang kahit sa una ay maliit ang sahod kasi you have to start from the bottom. And after that, ginawa na rin akong writer habang naging isang PA. So, in a way, napupuntahan ko lahat ng sulok ng produksyon. 3 months after, ginawa akong segment host ng Fifi of Fortune sa morning show noon na Good Morning Boss at Good Morning Pilipinas. At bukod pa dyan, nabigyan na rin oportunidad maging bahagi ng studio host ulit na balik ako dyan. Yun yung naging humble beginnings ko and talagang pinagmamalaki ko yun. Utang na loob ko yung buhay ko sa PTV. It's all because I'm loving my job and my job is loving me back. Itinuturing natin ang ating mga kaguruan bilang pangalawang magulang. Sila ang gumagabay at nagtuturo sa ating pangalawang tahanan, ang paaralan. Hindi sila nag-iisa dahil kaagapay nila sa paniniguro na maayos ang lagay ng mga mag-aaral ang bumubuo ng Parent Teachers Association o PTA. Ngayong umaga, makakasama natin si Willie Rodriguez, ang pangulo nito. Magandang araw po, President Willie Rodriguez ng National Parents Teachers Association. Maraming salamat po sa pagpaunlak sa amin ngayong pong araw. Maraming salamat po sa pag-imbita at pagbibigay ng pagkakataon sa aming Parent Teachers Association. Pres Willie, bilang panibula, maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin ano po ang layunin at mandato po ng Parent Teachers Association, sir? Meron po yung kanya-kanya pong meron po tayong regional, meron po tayong federation, meron po tayong school PTA at meron po tayong national. Ang national PTA po, kung tinatawag is Nationwide Parent Teachers Association, our duties is to educate through information and communication and acting as a service portal of parents. No? And then sa regional and then sa federation, ang duty lang po nila is to sign sa ating mga local school board, to know the school SEF, Special Education Fund, and sa school PTA po is to help with the partnership and collaboration sa loob ng school. Okay. May kapangyarihan po ba ang PTA sa mga panukala o programa ng Department of Education? Nung araw po ay talaga pong zero. Ang ating PTA po ay wala pong alam. So, nang pumasok po yung na-elect po, nagtayo po kami ng National PTA, ay nagkaroon na po, no? At napakaganda po ng ginagawa ng ating gobyerno, no? Simula po ng panahon ni Duterte at saka po ngayon ng ating administrasyon, lalong-lalo na po si VP Sara. So, ang communication po ngayon ng PTA between the school and the division office and the central office, within 5 minutes lang po, sumasagot po yung ating mga USEC, yung mga ating ASEC. And then, kasama na po ang PTA sa pagbalangkas ng mga batas sa Senado. So, kasama po kami, ang National PTA. Ang dinadala ko po doon ay mga 5 po kami. Pwede magdala. So, iba-iba pong presidente ng PTA, yung aking dinadala sa Senate, para po sila ay matuto na hindi lang pang-school ang PTA, pang-kongreso pa po. So, ano naman po ang mga patakaran ng ating pong PTA patungkol po dito sa mga collections ng Parents Teachers Associations? Okay, sa ngayon po, no, wala pong malinaw na IRR, no. So ngayon po, isa po 'yan na sa ginagawa namin. Meron pong petisyon na sa tulong po ng ating central office sa our communication nangihingi sila ng tulong din sa amin kung paano po gagawin yung ating IRR na malinaw na IRR collection na nakikita po natin na naging isang main problem sa mga school. Pero may mga pagkakataon po ba na hindi na nagkakaroon ng mga collection dahil may intervention ni local government units, sir? Meron po. Tulad po sa amin sa Pasay, na po, ang ating FA, no, Financial Assistance po ng bata sa Pasay is 1,000 sa regular student at 1,500 sa DOST, SPED at saka sa science.
At meron po mangilang-ilang mga collection din po na hindi maiiwasan sa loob ng school. Ito po dito sa Pasay po, kasi kompleto na po, no? Bago po gumawa ng isang proyekto, meron na pong resolution. Pagka meron pong resolution, ibig sabihin po na nasabi na po sa magulang at meron pong premiso ang ating division office. Yun po yung dapat na patakaran. So sa Pasay po is napakaganda po ng aming. So dito sa Pasay, for example, kahit hindi na kailangan ang PTA contributions. Opo. Dahil po napakabuti po ng aming mayor at congressman. Nagsimula po kami ng 2013 ng 300 para po pamigay sa mga bata at ngayon po ay nasa 1,500 at saka nasa 1,000. So may problema lang talaga dayan dito yung mga local government unit ng mga maliliit, lalong-lalo na outside Metro Manila. Yes po, yun po yung pondo ng nila, ng kanilang mga tinatawag dito na property tax. Doon po kasi nanggagaling yung ating Special Education Fund. Sana yung best practices dito ay mai-apply din sa ibang mga lugar. Now, Press Willie, doon naman sa usapin ng school calendar, nagkaroon ulit ng pagbabago ngayon at ibabalik na yung dating schedule pre-pandemic. Ano po ang masasabi po ninyo dito at makabubuti po ba ito sa ating pong mga estudyante? Gumawa po ng survey ang National PTA kung kailangang ibalik, no? So, ang po dito is dapat pong ibalik. At kasama po sa sinabi ng DOST at ang ating mga ibang grupo ng mga Teachers Association, kailangan pong ibalik sa dating old school calendar dahil na po yung ang nakasanayan at hindi po kasi akma yung nagayahin sa ibang bansa dahil po sa ating klima. Sa ngayon po, Press Willie, ano po yung iba pang mga hamon na kinakaharap po ng ating pong mga PTA? At ano po ang kaakibat na programa at solusyon niyo po dito? Ang po dito, kasi nga ang duty namin is to be part of the parent-teachers partnership. So kailangan po nating tulungan yung ating mga teacher bilang pangalawang magulang ng ating mga anak. So ngayon po, po dito, tulad po ng sa mga sinusulong ng batas, tulad po ng monetization ng ating service credit, na kapag sumobra sa araw ng service credit, pwede na pong ilagay gawing allowance po yon. So ngayon, pinupus po namin yung 60 days vacation ng teacher. Yun po ang isa sa epekto, kaya kung bakit po unti-unting ang pagbabalik ng ating school calendar. At sa ngayon po, yung mga batas po na pabor po sa ating mga teacher at yung pag-empleyo ng ating mga non-teaching personnel para po maibsan overload work ng ating mga teacher. Sa mga pagkakataon na may problema ang ating mga estudyante, Kawili, sa mga bullying or any other form of discriminations, ano po ba ang intervention o hakbang na ginagawa ng PTA dito? Napakalaking problemang kinaharap, Kasi nga po, meron po tayong konting manipulasyon. Siyempre, yung ating pong sinasabi na kamag-anak system at mga kaibigan, katrabaho. So, nagkakaroon po ng medyo cover-up. So, pagka ang National PTA po, kasi we receive, kami po sa information communication, sa amin po humingi ng tulong. So, kapag sa amin po humingi ng tulong, nire-refer po namin sa legal office ng division and then sa central office. So, ang ginagawa po ng central office, tulad po ni Yusik Rebsi Escobedo, na pagka sinabi, Willie, kapag may problema, idaan mo sa amin at a-action na namin kaagad. So, na-action naman po. So, yung direktiba po is napakadali. So, meron po kaming isang panukala na dapat ang mga problema sa school should be resolved within 90 days po. Ayun. Okay, pagdating naman po sa paghalal ng mga officers, ano po ang inyo pong mga panukala para sa mas maayos sa sistema nito? And on the national level naman at regional level, ano po ba yung proseso para po maging officer po nito? Proseso po ng pagiging federation officer, okay. Unang-una po, mag-election po sa homeroom, tinatawag SRPTA. At magkakaroon po ng school PTA, ayun po yung mismong presidente ng school. And then, mag-iipon po sila, they will convene to have a PTA Federation President. Yung PTA Federation President will be a signatory sa ating local school board, local school board representative.
at kasama po siya sa pipirma. Bilang panghuli na lamang po, Press Willie, ano po yung inyong paalala at panawagan po sa lahat po ng miyembro ng PTA sa buong bansa? Sa ating mga PTA, ang ating National PTA po ay nabuo noong 2013. Doon po natin sinimulan yung pagkoconnect ng PTA sa buong Pilipinas. Tayo po ang naging service portal ng information, communication ng ating PTA sa buong Pilipinas. Ang mga officers po natin ng PTA ay yung po mga nagreklamo. So sila po yung talagang nakita po natin na talagang PTA advocate na talagang ipinapasa sa atin mga impormasyon. So yun po yung ating mga tinatawag na mga PTA leaders through education advocate. And sana po, sama-sama po tayo. Let's connect each other. And then, bilang presidente po ng National PTA, para po sa bata, para po sa ating bayan, ang po natin, let's connect with each other. And then, lahat po ng information na kailangan nyo, you just, nasa Facebook po tayo. Maraming salamat po, Ka Willie, ang ating pong National President ng Parents Teachers Associations. Maraming salamat po. Thank you, Press Willie. Salamat po. Mga isyung pinag-uusapan. Sa mga balita, ang naha-highlight ay yung hindi magagandang gawain ng mga pulis. O kamakailan, merong issue tungkol sa mga nawawalang mga records. Matapang na humarap at nagpakilala. Did you file a suit against this person that's been maligning you? Ito ang In Person. Magsisimula sa March 1, alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Ako si Bien Manalo mula sa San Pablo City, Laguna. Bilang isang police beat reporter, ang pinaka hindi ko malilimutan sa aking mga nakover ay nung nakover ko yung mga bata na naging biktima ng karahasan. May kurot sa puso, pero bilang isang professional journalist, kailangan hindi tayo magpadala sa ating emosyon at ihatid natin yung balita, tamang balita para sa publiko, para sa bayan. Ngayong Lunes sa On Assignment, matinding init at tagtuyo na dala ng El Nino. Paano pinaghahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan? At least more than 50% ng ating bansa ay posibleng makaranas ng prolonged dry spell. Tutukan si Clazel Pardilla at ang mga hakbang upang maging ligtas sa kaliwat kanang insidente ng road rage. Kagaya ng mga masasakit na binibitiyong salita laban sa kapwa driver, pinaka-grabe yung maabot sa yung pananakit. Hatid ni Joshua Garcia, ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Isa na namang makabulang araw ang nagdaan kasama ang ating mga katuwang sa pagsiservisyo. Ang mga impormasyong ibinahagi ng ating mga nakapanayam, ating baunin upang maging instrumento ng pagtulong sa iba. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Tony Chavez. At ako naman si Diane Ferrer. Para sa bagong kakampi ng masa, ito ang Serbisyo Muna sa PTV.